Hello SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. So babasahin natin tong comment ng isa sa aking viewer. Itago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, "Ma'am, pwede po ba magtanong? Employed pa din po ako. Nag-file na po ang company ko ng MAT-1. Hanggang ngayon, napasok pa po ako. Sila pa rin ba ang maglalakad ng MAT-2? Salamat po sa sasagot at ayaw din po ng company kong mag-advance payment ng maternity ko. Ano po ba ang dapat kong gawin?" Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan po natin paano natin makukuha ang ating SSS maternity benefits kapag tayo ay employed members. Pero bago yan guys, i-discuss ko muna sa inyo itong number of days na ma-avail po natin sa SSS kapag tayo ay nag-claim ng maternity. So, meron pong 60 days kapag miscarriage or stillbirth. Makakapag-claim naman tayo ng 105 days for normal delivery or cesarean delivery. At makakapag-avail naman tayo ng 120 days para naman sa solo parent. So, sa manner of filing naman, paano tayo mag-file? Kapag tayo po ay voluntary member, self-employed member, or OFW member. So, ang pag-file po nito guys ay tayo mismo, magpa-file tayo online sa ating mga SSS online account. Okay? Ngayon naman, para mas employed member, kapag employed po kayo guys, si employer talaga ang mag-file ng inyong MAT-1 and inyong MAT-2. At lagi yung tatandaan, nasa policy po ito ni SSS, na kapag employed po kayo, required po ang inyong employer, ang inyong company, na i-advance payment po sa inyo ang inyong maternity benefits. At ang mangyayari na lang dyan, i-reimburse na lang yan ng company nyo once kayo ay nanganak na at kompleto na kayo sa documents. Maaari nyo pong puntahan ang website mismo ni SSS. I-search nyo lang yan sa Google guys, ang kanilang website, at puntahan nyo tong sa maternity. Ito sa manner of benefit payment, no? Ang sabi dito ni SSS, the full payment of maternity benefits shall be advanced by the employer within 30 days from the filing of the maternity leave application. The SSS shall then immediately reimburse the employer of 100% of the amount of SSS maternity benefits advanced to the employee upon receipt of satisfactory proof of such payment and legality thereof. So, malinaw po. Si employer guys, required sila na i-advance ang maternity ng employee. Hindi po dapat, yung nag-comment no ayaw daw mag-advance ng company nyo. No po, nasa batas po yan. Basahin nyo rin po ang Republic Act number 11210 or RA number 11210. No? Ano po ito? Ito yung batas guys para sa maternity leave ng ating mga kababaihan. So, doon sa RA 11210, puntahan niyo po ang Section 5. Itong maternity leave for female workers in the private sector. Section 5, number 2. Ito, nakalagay dito, that the full payment shall be advanced by the employer within 30 days from the filing of the maternity leave application. Kaya doon sa mga employer, katulad nitong nag-comment mo, ang employer niya ayaw daw mag-advance, hindi ko maintindihan bakit ayaw niyo mag-advance sa inyong employee. No? So, ibig sabihin, kulang po kayo sa kaalaman pagdating sa maternity benefits natin. Kung meron ng mga HR dito guys na nanonood sa video ko ngayon, I know naman, alam na alam mo sa sarili mo kung ano ang policy pagdating sa maternity leave ng ating mga employees. Diba? So kapag hindi aware dyan ang inyong boss, ang may-ari ng company nyo guys, as an HR, naku, trabaho mo po yan para i-discuss sa company mo, ay sa boss mo, ang policy, ang batas regarding sa maternity leave ng inyong mga female employees. Ngayon, kapag ang employer nyo ayaw sumunod sa batas, guys, mag-resign na kayo, maghanap kayo ng ibang trabaho, no? Yung employer naman na marunong sumunod sa batas at mabibigay sa inyo ang karapatan nyo bilang isang employee. Doon po sa nag-comment, hindi ko po alam kung hindi aware yung HR nyo, pero ang gawin mo po, ipakita mo sa kanya ang
policy ni SSS regarding sa pag-advance ng employer sa maternity at ipabasa mo na rin sa kanya ang RA 11210. Alright po, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.